Ayon sa Pag-asa, habagat pa rin ang nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ngayon. Pero bukod dyan, binabantayan din ngayon ang dalawang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Para sa update, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren Horda. Magandang tanghali sa iyo, Ana. Yes, magandang tanghali din po, Ma'am Cheryl. Okay, saan ang lokasyon ng dalawang LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Okay po, yung una po nating low pressure area ay nasa layong 1,140 kilometers po silangan ng Central Luzon. At ito pong unang LPA na to ay may mataas na tsansa maging bagyo ngayong araw. Samantala, yung isang LPA naman ay nasa layong 225 kilometers silangan po timog silangan ng Basco, Batanes. So itong LPA na ito, yung pangalawa po ay may medium chance na maging bagyo po within 24 hours. So, mas nakikitaan natin na mas malaking chance maging bagyo itong nasa east ng Central Luzon. Tama po. Within the day, you said? Within the day, yes Okay, po. ito yung mas malayo eh. Tama po. Di ba, Ana? So, pag malayo ka pa na, sa karagatan pa, so nandoon yung mas malaking chance na hindi lang tropical depression siguro, yung mas may panahon sila na makakuha ng lakas pa at mag-develop into storm or typhoon. Yes, tama po kayo, Ma'am Cheryl, no? So, yung karagatan po kasi, yan nga po yung nagsisilbing fuel para po yung isang sirkulasyon sa low pressure area ay para mas lumakas pa at maging isang bagyo. At ganoon din, para mas mag-intensify yung isang bagyo, ay dapat yun na po, favorable yung karagatan po natin para po mag-intensify siya. So sa kasalukuyan, yung nasa silangan po ng Central Luzon, ay yan nga po, medyo malayo pa po sa landmass natin, halos nasa boundary ng PAR. At yan po yung, kaya yan po din po yung may mataas na tsansa na maging isang bagyo. At kung maging bagyo ito, ano ang magiging local name niya? Kung sakali po, Dante po yung susunod Si na Dante. magiging pangalan. Okay. Pero itong low pressure area sa may east ng Basco, 225 yung layo, nakikitaan pa ba na posible pa rin na mag-develop na maging bagyo? Opo, sa ngayon po ay nasa medium chance po na maging bagyo po ito. Though mas mahina po yung sirkulasyon kanya kumpara dun sa isa. Pero yun nga po, we're not ruling out po yung possibility na mag-develop po ito or posible rin po na magkaroon po silang interaction netong LPA na to tsaka ito pong nasa silangan. So posible po magkaroon na interaction yung dalawang low pressure area na minomonitor po natin. Lalo na po kapag nag-tropical depression itong nasa may malayo. Dahil nga po posibleng ayun po posibleng mahatak niya or magsama po sila or posible rin naman po na maging alone or ibang sirkulasyon po yung minomonitor natin na low pressure area. Pero ito, wala pa to, hindi pa ito direktang nakakaapekto sa ating bansa, no? Oh, yes, tama po. Yung nasa malayo po, no, dahil nga sobrang malayo po yung distance niya sa anumang bagay po nating bansa, wala po siyang direct effect. Pero yung malapit po sa may Basco, so sa may Cagayan Valley area, yun po yung nagkakos kung ba't maulap po yung kalangitan sa kanila at may mga kalat-kalat na pag-ulan. At kailan natin inaasahan papasok ng loob ng PAR itong posibleng maging bagyo within the day na nasa east of Central Luzon? Opo, ito pong dalawang low pressure area na minomonitor natin ay nasa loob na po nating area of responsibility. Okay. Nasa loob na ng PAR. Pero, kamusta ang kilos? Mabilis ba na lumalapit ito sa bansa, itong nasa east of Central Luzon? Opo, nananatiling malayo pa rin naman po sa ating bansa po, no, yung dalawang yung una, yung nasa silangan po ng Central Luzon, around more than 1,000 kilometers pa po yung layo niya sa landmass. At yung isa po yung medyo malapit, kaya po nakaka-apekto na po yung trough po niya. So, yun po. Ngayon po ay nag-organize pa lamang din po itong mga sirkulasyon po na to. Kaya halos, may times po na halos almost stationary lamang po yung mga nagiging pagkilos. Okay, so pero again, you said na within the day ay nandoon yung malaking tsansa na maging bagyo itong nasa east ng Central Luzon. Ngayong hapon tama po, or Ma'am gabi? Cheryl. At yun nga, naghihintay lang po tayo ng sapat na datos, no, para po
madeklara po siya bilang isang bagyo. But for now, ano ba? Itong grabe, yung tuloy-tuloy na pag-ulan na naranasan natin. Though nagbabala na ang pag-asa na buong linggo na inaasahan magiging maulan ang ating panahon dito sa Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon. Ano ba ang nagdudulot ng pag-ulan na ito? Opo, yung nararanasan po natin ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi pa ng Luzon, no, sa Calabarzon, Mimaropa area, Central Luzon, ay dahil po ito sa habagat na kung saan ay nagpapaulan po. Ito po yung mga nagdadala ng heavy rains at yung mga pagbaha po, no, ito po yung nagiging sanhi ng mga pagbaha po na naranasan. At ngayon nga, Ma'am Cheryl, meron pa rin po tayong orange warning na nakataas po sa may Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal. So itong mga areas po na to ay posible pa rin po makaranas ng mga pag-ulan ngayong araw na kung saan ay posible pa rin po magdulot ulit ng mga pagbaha po at mga pag-uwan ng lupa sa bulubundukin lugar. Kaninang umaga, meron ka na makikita mga post na here comes the sun, yung kanilang mga tugtog. Tas biglang nagdilim na naman. Itong habagat hanggang kailan nakikita natin yung active na pag-iral nito? Opo, Ma'am Cheryl, no. So sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin po talaga yung habagat natin. So wala hindi pa po natin inaasahan na sisikat po ng matindi yung araw po natin dito sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi pa ng Luzon dahil nga malakas pa rin po yung habagat natin. Possibly hanggang Thursday po yung kalakasan dito sa Central Southern Luzon area. And then pagdating po ng Biyernes, itong Northern Luzon area naman po yung posible makaranas ng mga pag-ulan. Dahil nga yung projection natin, Ma'am Cheryl, dun sa LPA na posibleng maging bagyo ay pa northwestward po pagkilos. So habang tataas po siya, papunta po dyan sa may southern islands po ng Japan, ay mas mahatak na po yung habagat at maapektuhan na po yung area po ng Ilocos Region. So pag naging bagyo na ito, ayun nga, papangalanan na Dante, hindi naman kahit magsanib yung dalawang low pressure na ito, ay hindi naman inaasahang magla-landfall. Yes po, opo. Yun naman po, mababa po ang chance ng landfall po natin sa dalawang LPA na ating minomonitor. Yun nga lang, dahil papalayo, hihilahin naman ng habagat na patuloy. Yes, tama po. Na ito ang magdudulot ng mga pag-ulan sa ating bansa. The whole Yes, week. tama po, Ma'am Cheryl. Kaya mas monitor po natin yung mga pag-ulan po na dala ng habagat. At bukod daw, bukod daw dito sa dalawang LPA sa loob ng PAR, mayroon din daw isang LPA pa sa labas ng PAR. Yes, tama po. Meron pa po. May kalayuan pa naman po ito, no? So, sa ating area of responsibility, wala pa rin naman po epekto sa ating bansa. At kumbaga po, kumpul-kumpul na mga kaulapan or low pressure areas pa lamang po yung ating nakikita. Saan ito? Saang area? Medyo malayo pa po So, nasa karagatan pa po. Pero Nasa around yung longitude niya po, nasa around 152 degrees po. Okay, pero nakikitaan ba natin na nandoon yung chance, of course, na pumasok ito sa loob ng PAR? Or Ngayon po, Ma'am, sa projection po natin ngayon, Ma'am Cheryl, ay mananatili lang ho ito dyan sa karagatan. So, pataas, mukhang di po papasok sa ating area of responsibility. Pero, minomonitor nga natin dahil kung sakali man na mag-intensify po ito, ay posible po ulit ito maghatak na habagat. Kaya halos tuloy-tuloy na habagat po yung inaasahan natin ngayong linggo at posible hanggang next week pa rin po. Maraming salamat for the update, Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren Horda.